Hello mga kasisi and welcome back to my channel. So in this video, gusto ko i-share sa inyo kung ano ba ang aking experience dito sa B1 exam sa Deutschland or Germany. At bibigyan ko kayo ng mga tips, of course, ang mga things na kailangan nyo i-avoid para hindi kayo masyadong mahirapan or bumagsak sa inyong B1 exam. Okay? Pero bago ka dito sa aking channel, maraming salamat! At kung hindi ka pa nakasubscribe, why don't you click the subscribe button and hit the notification bell na sa ganun lagi kayong updated sa aking latest videos. So, since lahat ng mga subscribers ko almost ay mga Filipina na gustong pumunta dito sa Germany at most of them are with the partner or ikakasal dito, ay yan ang pinaka-target ng Germany para makapag-aral kayo dito. So, bibigyan kayo kagad ng Ausländerbehörde ng sulat na mag-aaral kayo. Integration course is this Sprache, die Deutsche Sprache, until B1. Orientation course is the Leben in Deutschland or yung politics ng Germany. Okay? So, kailangan makapasa kayo doon para mabigyan kayo ng visa na residency unlimited na, okay? Hindi na kayo renew. So, yun ang purpose ng B1 natin. Of course, para din makapaghanap kayo ng magandang trabaho, makapagsalita kayo na maayos, okay? At iyan ay nire-required ng alien office dito sa Germany. Okay, so punta na tayo sa aking experience sa B1. First, nag-aral ako ng B1 ay hindi ko tinapos. So, half of the module ay self-study ko lang kasi due to my health problem before. So, pumasok lang ako ng 1.5 months, hindi ko natapos. At sabi ng school, okay, sa bahay ka na lang mag-aral, okay? And then, nagpunta na lang ako sa exam day mismo with my classmates, okay? At doon na lang kami nagkita-kita at nag-exam nga ako. So, ano tong experience ko sa B1 exam? So, unang-una, katulad ng A1 natin ay may Sprechen, Lesen, Schreiben, and Hören. Okay? So, but their points grading is ganz anderes. So, ibang-iba doon sa A1. Okay? So, dito, ang pointing system nito is Sprechen. Okay? And then, Hören, Lesen ay magkasama. I think that's it. And then, Schreiben, iba din yun. Okay? So, bali, kailangan may points kang 3. Okay? Papakita ko mamaya yung aking score nandyan sa bandang huli ng video. Okay? Pero napakita ko na to sa mga videos ko dati, yung mga tips kung paano mag-prepare sa A1. So, pinakita ko na dyan yung exam ko. Yung grade ko sa B1 and A1. So, if you want to see my score, you have to watch this until the end. Okay? Nasa dulo yung magiging score ko. Okay? Yun nga, ang grading system nila dito is pag pasado ka sa 3, of course, B1 bestanden. Okay? Ibig sabihin, pasado ka talaga. Ang level mo ay B1. So, may mga cases na bagsak sila sa Schreiben, pero pasado sila sa Hören, Lesen und Sprechen. B1 pa rin, ang pasado pa rin ang magiging exam mo. Hindi mo na kailangan mag-retake. But then, pag may bumagsak ka sa Sprechen, okay, pero pasado mo yung 3 na yun, I think hindi ka makakapasa ng hindi ka magiging B1. Kasi pinaprioritize nila yung Sprechen, okay? May classmate ako na 2 points lang siya sa Schreiben. A2 nakalagay doon. So, B1, A2, B1. B1 bestanden pa rin siya. Ibig sabihin, bagsak sa Schreiben, 2 points lang siya, pero Sprechen niya and Lesen, Hören pasado, okay lang yon. Okay? Basta Sprechen nyo, kailangan ipasa ninyo. Okay? So, ngayon, ito nga, nag-exam ako, Hören, Lesen, Schreiben, okay? Actually, mas maganda pa siya, or mas easy pa siya, kaysa nung nagpa-practice pa lang kami sa school, nung uma-attend pa ako ng school. So, mas easy siya for me. Hindi ko inaakala na ganun ka-easy siya. But then, siyempre, hindi masyadong maging easy-easy kasi nga tricky pa rin yung questions and then ganun pa rin. Tsaka ang hahaba lalo sa listen. Isang buong bond paper, halos situation pa lang siya and then 3 points lang ang makukuha mo dun sa parang novela yata ang babasahin mo. So, yun, nakakaubos ng time pero but then kailangan alam mong i-manage yung time mo kasi may mga classmate ako na naghahabol sa Schreiben, hindi nila natapos kaya siguro 2 points lang yung score nila and 5 points, ganun lang yung mga score nila. So, yun nga. At Hören, Lesen, Schreiben ko, easy for me. Same with the Sprechen. Kasi yung Sprechen, kung sino yung classmate mo,
no, dun sa klase mo, sila lang din ang magiging kapartner mo, okay? Yung sa time namin, depende yan sa school yung sa time namin, sasabihin ng teacher, sino gusto mo makapartner? Ay, si Sarah po gusto ko makapartner. Okay lang yun. Sila magiging kapartner mo sa actual na exam. But yung friend ko na nasa Hanover, pinagsama daw yung klase nila, ng class A, class B, pinagsama. So, rumble sila. Hindi niya kakilala kung sino yung partner niya. So, depende yan sa magiging school nyo. But then, mostly, pati yung friend ko dito na malapit lang sa amin ay kapartner niya, kaibigan lang din niya. Okay, so yun nga, Herren and Lizen ay magkasama na sila, okay? 45, 40 ako doon. Schreiben ko ay 18 ako over 20. Sprechen ko, 95.5 over 100. So, ikukwento ko sa inyo kung bakit nagkaganon. Okay? So, sabi ko nga sa inyo, easy lang sa akin, Herren, Lizen, Schreiben. Dahil yun yung mga strength ko yung mga sulat-sulat. So, Schreiben, okay ako doon. Herren, Lizen, okay lang din ako. Sabi ko nga sa inyo, mas madali yung actual na exam for me, okay? Depende yan. Yun nga. And then, dito na tayo sa Sprechen. Alam ko maraming nagtataka kung ano bang ginawa ko sa Sprechen. Okay. Dahil nga, kapartner ko na kaibigan ko, okay, seatmate ko siya actually, okay, si Nada. She was a refugee and she already took the exam last year, last year. So, retaker siya. So, may idea na siya kung ano yung flow ng exam kasi nga nag-take na siya ng isang beses, bumagsak lang siya. So, pang second take na niya yung partner kami dalawa. So, yun nga, first Sprechen, may tatlo din ng parts no Sprechen. Vorstellung, yung pagpapakilala. Number 2, tile 2 is yung Bildbeschreibung. I-describe mo kung ano yung makikita mo sa build na ibibigay sa'yo ng teacher mo. And number 3 ay yung meron kayong plan na gagawin ng partner mo. Okay? So, yun yun. So, first, Vorstellung. Okay naman siya. May bibigay din sa'yo na pattern, yung name, Alter, Stadt, Wohnort, and so on. Pero mas marami, tsaka yung pag-pronounce how they call that, yung pag-construct mo is more advanced, okay? Tsaka hindi ka na masyadong one sentence lang. Alam mo yun, may deshalb na siya, trotzdem, obwohl, wenn, weil. So, yan na yung mga Gegensätze mo na gagamitin na makikita talaga nila kung A2 ka ba or B1 ang level ng pagsasalita mo. Okay? So, then, nagdalawang 3 sentences lang, sinabi ko lang, ich heiße Sarah, ich bin 32 Jahre alt und ich bin verheiratet, bla bla bla. Tapos nung wala pa ako sa kalahati na sinasabi ko, mga 3, 4, 5 sentences pa lang sinasabi ko, pinakat na nila ako. So sabi, stop. So akala ko, syempre kinabahan ako kasi baka mamaya puro kung ano-ano lang pinagsasabi ko, mali-mali na pala, kaya pina-stop na lang ako, ayaw na nila akong pakinggan. So but then, send naman yung sumunod yung partner ko. So, kinabahan ako. Pero ang inisip ko nun, okay lang, confident lang. Meron ka pang tile 2 and tile 3. Doon ka bumawi. Kasi, Vorstellung tile 1, always mababa lang ang grade yan. Kasi pwede mo naman kabisaduhin, di ba? So, yung tile 2 and tile 3, malaki points nun, babawi ka ako nun. So, yung partner ko naman, okay. Pero, pinatapos siya. Okay? So, kinabahan talaga ako kasi baka mamaya mali-mali nga yung pinagsasabi ko. And then, yun nga, so tile 2 na kami, Bildbeschreibung, ako na naman yung first. And, nagsalita ako, so, auf dem Bild sehe ich, bla bla bla. Ang tema ko palang nakuha nun ay, magkaiba kami ng partner ko, okay? Ang tema ko na nakuha ko dun ay, may mother, mayroong baby girl, like 4 years old. Tapos may teacher, may arts na chine-check up yung bata. May stethoscope or something like that. So, kailangan mo i-describe ano nakikita mo. Kung meron bang flower vase, nakaupo ba sila, ano yung suit nila, anong kulay, meron bang maiksi bang buhok, blondie. So, kailangan mo i-describe yung nakikita mo doon. And then, if a follow-up question kanila related dun sa tema, ang tema no sa akin ay praxis or clinic or yung Untersuchung or yung check-up or Krankenhaus. Basta tema niya is like medical. Okay? So, good for me because I am a Krankenschwester. So, alam kong i-formulate ng sentences ng opinion ko according to dun sa build. So, yun nga, nag-describe na naman ako of them build, blah, 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 blah. So, naka 4 sentences lang yata akong ganun. Na-describe ko lang si Muta, si Baby, and si Art. Okay? Tapos, pinatigil na naman ako
So, kinabahan ako kasi wala akong chance na mabigyan ng magandang points yung score ko sa expression. Alam niyo yun, yung pag pina-stop ka, meaning stop. Huwag ka nang aangal pa or something else. Okay, so, okay. Stop. And then, hininga na nila ako ng opinion about dun sa build. Pero, nirelate nila yon sa in my Heimatland. So, ano daw yung sistema ng hospital, praxis, or clinic sa Pilipinas? Yung bang libre ba yung check-up or something? Ako na nag-construct nun lahat, okay? So, sabi ko, in meine Heimatland ist ganz anderes als Deutschland, okay? Ibang-iba yun sa Pilipinas, in meine Heimatland, okay? Sabi ko doon na lahat ng Pilipino kailangan magbayad. Dito sa Germany, hindi. Meron naman na Krankenversicherung. At yun nga, ay sobrang mahirap ang sistema ng mga ospital, lalo-lalo na pagka mahirap ka. And then tile 3, yun nga, yung partner ko, kaming dalawa magpaplano. So, ang team namin nun ay meron kaming isang friend na magmo-move in to another apartment. So, kailangan namin siyang tulungan. So, ngayon, hindi namin alam yung situation. Basta bibigyan ka na lang, iba-iba yan, kada batch. So, yun ang nabunot namin. Yung iba daw na nabunot nila is about paplano sila ng urlaub, tapos yung iba naman magbibisita sila sa friend nila na sa Krankenhaus. So, iba-iba. Ang nabunot namin, ang napunta sa amin ay meron kaming friend na kailangan namin tulungan kasi lilipat siya ng bahay. So then, ako yung unang nag-practice naman kami nung classmate ko nun eh. Nung nasa school pa ako nun, nag-practice kami, okay naman. Basta daw ako ang mauunang magsalita. Ako yung magdadala ng flow. Basta sasagot lang siya, yeah o the 9 on dan. Magtatanong di siya pabalik. Kailangan batuhan kayo ha. Okay, tip nga pala. Kapag ka nasa plano kayo, kailangan batuhan kayo. Okay? Hindi yung pwedeng ya lang siya ng ya, tapos ikaw ang dami mong sinasalita. Action. Okay? Hindi kayo give and take kapag ka ganun. Ikaw lang yung maraming sinasabi, paro siya, ya o the 9 lang siya. Napaka-wrong nun. Okay? Kailangan tulungan kayong dalawa kasi maghahatakan kayong dalawa pagka hindi siya nakasagot. Anong gagawin mo? Diba, edi wala ka nang masasabi din kasi na-stop na sa kanya yung conversation. So, dapat stentig or continuous ang pagsasalita nyo or ang conversation yung dalawa. So, yun nga ako nagsimula. Sabi ko, wie geht es dir, Nada? Ja, mir geht auch gut und bla bla bla. Und hast du gehört? Unsere Freundin heißt bla bla bla. Bla 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 bla. So, ibig sabihin nun, sinimulan ko ng hindi kagad na tanong. Okay? May mga Aufgaben din doon. Kailangan sabihin mo kailan kayo lilipat. Nakasulat doon sa papel. Okay, kailan kayo maglilipat? Ano ang dadalhin ng friend mo? Ano yung saan kayo magkikita pagka ganun at ganun. May mga Aufgaben din katulad sa Schreiben. So, yun nga, kailangan mapunto nyo lahat yun sa pagsasalita nyo. Okay? Pwede nyo siya maging guide, yung listahan na yun. Pero kailangan mabilis ang pagsasalita nyo. Mabilis ang pag-construct nyo ng mga sentences according to this Aufgabe. So, yun nga, na-deliver namin na maayos pero hindi din kami pinatapos. Okay? All in all, yung 1, 2, 3 tahili ko, hindi kami pinatapos. So, sobrang kinabahan ako kasi wala na akong chance na mapataas pa yung grade ko kasi sa first and second, pina-stop din nila ako. Sa third, hindi kami pinatapos. 2 Aufgabe lang yung nasabi namin. First is, saan kami magkikita. Second is, ano yung gagamitin namin. Mamamasahe ba kami? Or pupunta ba kami, mag-auto ba? Auto ko ba? Or auto niya? Yun lang yung nasabi namin dalawa. Wala na, pina-stop na kami. Tapos nasabi, okay, tapos na. And then, kinabahan na ako. Nung tumayo na ako, sabi ko, Entschuldigung, wir haben nicht fertig gemacht. Und, was sollen wir machen? What should we do? And then the guy said, alles good, alles good. And then yung dalawa kasi proctor namin, isang babae, yung bumisita sa amin. And then yung isang teacher, ano na siya talaga, teacher na siya doon sa school na yun kung saan kami nag-take. So, gumanon lang yan, kumindat. Ibig sabihin parang hint na yun na pasado ka na, wag ka na mag-alala, okay? So, but siyempre, yun nga, alam ko kasi na ang expression, malaki ang punto. Kaya ang sabi nila ay kailangan tapusin mo yun. Kasi tinanong ko yung mga classmates ko eh. At pang 5 yata kami sa last na group na
na nag-exam. So, tinanong ko yung mga classmate ko, tapos ba kayo? Tapos, yoyo, tinapos namin lahat. Pati pananalita, blah, 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 on Zoom. So, kinabahan ako kasi kami yung first na hindi nakatapos doon sa expression, okay? So, kinabahan talaga ako. And then, sabi nung classmate ko, huwag ka mag-alala kasi may mga friend ako na nakapasa. Kasi, mantaas pa ng grade nila, hindi sila pinatapos. So, ibig sabihin nun, ayaw lang nila ikaw marinig magsalita kasi enough na for B1 yung pananalita mo. Yung pala yung punto nun, okay? So, yun nga. At, mataas yung nakuha namin na grade, 95.5. Hindi ko alam doon sa friend ko kasi nabalitaan ko na lang parang bumagsak yata siya. Baka sa Schreiben, Lisen, or Hören, bagsak siya. Pero expression, pasado siya. So, yun nga. All in all, maganda yung naging feedback. Kahit na hindi ko natapos yung school, okay lang. Sa bahay na lang ako nag-self-study. Nakahiga lang ako kasi kailangan, sabi ng doktor ko, kailangan nakabed. Ligan lang ako. So, yun. Nadaan naman sa tiyaga at mataas yung grade ko. Konti lang nga pala kaming nakapasa. Most of my classmates, nag-retake na naman sila. So, wala na akong balita. So, ano yung mga tip na ibibigay ko sa inyo? So, tip number 1, sa expression, huwag kang So, huwag kang mag-aaum-aum. Bakit? Kasi malalaman nila na hindi ka prepared. Okay? Tsaka yung aum-aum. Kasi di ba? Alam mo yung sa pang-time, tsen, uwa. So, malilito sila na maintindihan kung ano yung gusto mong sabihin. Kasi, for example, ganito. What's your name? Sara de Lara. So, ibig sabihin nung parang hindi ka confident, hindi ka prepared na magsalita. Okay? Pang B1 ba yung ganun? Siyempre hindi, di ba? Pang A1, kahit pang A1 lang yun, pasado yun, okay lang, accepted. Pero sa B1, hindi. Okay? Number 2, kailangan ay, yun nga sa Bildbeschreibung, ay ma-describe mo yun at the same time, prepared ka sa iyong follow-up questions. Normally yan, ililink nila yan sa Heimatland or experience mo or something else. So, kailangan prepared ka, meron kang bala para dyan. Okay? Number 3, sa expression din pa rin. Pagka yung may kilala mo yung partner mo, okay? Mag-practice kayong dalawa. Make a setup or meeting na dalawa kayong magpa-partner, at least mga 4 tema. Sagutan yung dalawa. Nang sa ganon, confident na kayo magbatuhan ng inyong sentences, okay? Sino magdadala? Ako ba ang sasagot? Ikaw ba ang unang sasagot? So, alam nyo na yung flow. Pagdating nyo dun, okay? Continuous na yan. Wala nang, ikaw na susunod. Wala nang ganun, okay? Wala nang ilangan kung sino magsasalita, sino ba magsasalita ng negative or positive, sino yung tatanong ng ganitong question, alam nyo na walang sapawan, kumbaga, ganon. Okay, sa Hören, wala ko masyadong may titip. Katulad lang ng tip ko dun sa A1, ganon lang din. But then, dito puro one time nyo lang maririnig yan, okay? Ang tip ko na lang siguro sa inyo, pumunta kayo sa harapan. Dahil minsan, bandang dulo, hindi mo masyadong maririnig. Ako kasi sa bandang gitna, medyo nabibingi na ako. Katabi ko pa yung pintuan noong time na yon. So, yun lang yung tip na Hören na maano ko sa inyo. But then, yung imamarkahan nyo rin yung mga special terms na nandoon na pagpabilis ng inyong pagkuha ng sagot, okay? Listen. This is more tricky for me. Dahil nga, ang haba-haba ng situation. Tapos, 3 points lang ang kukunin mo doon. Yun yung weakness ko eh. Siguro doon, mas marami akong mali doon kaysa sa Hören ko. So, sa Schreiben naman, try to use those terms, those words na pang B1. What do I mean? Trotzdem, deshalb, wenn, weil, obwohl, ob, trotz, außerdem. Malalaman nyo yan sa pag nag-aral kayo ng B1, malalaman nyo yan kasi doon ay ituturo nila sa inyo yung level na marirealize nila na ay gumamit ka ng deshalb, weil, alam mo yung pagsagot nun ay paggamit ng mga words na yon, ayun, sure na sure yun ay makakapasa ka na. Siyempre, ilagay mo lang yung Aufgabe na nandoon mo. So, yun nga yung mga tips ko sa inyo at maraming salamat ay yan, sana makapasa kayo sa mga mag-e-exam at sa mga aking mga members, ang munting mga members ko, maraming salamat at dumadami na tayo sa group! Yay! So then,
Maraming salamat sa inyong suporta and I hope to see you in the next video mga kasisi. Tschüss!